introduction ko. So, ako si Julian Roy Maglaya. I'm from Polytechnic University of the Philippines. Yung course ko ngayon is Advertising and Public Relations. And I'm also from Ugatlan. At third year student pa. Currently, mas naglilin talaga ako ngayon sa protest art. Ang isang artist naman, hindi siya agad-agad, eto agad yung gagawin scene, diba? Over the years, natutunan ko lang din siya due to exposure sa iba't ibang mga tao. Malaking tulong talaga sa akin yung prof namin ng senior high. Kasi mas na-expose talaga ako sa paglikha ng sinipat sa protesta. And ayun, sabihin ko din yung importance ng protest art at kung bakit siya ito yung forma ng sining na mas ginagawa ko ngayon. Kasi sa Ugat Lahi, mas naniniwala kami na ang sining ay sandata. Sandata para saan? Sa paglaban at lumaban sa mga nananamantala. Maganda rin kasi na bigyan natin ng boses yung mga, ayun nga, kinakailangan ng tulong. Kasi ang sining ay isang something na pag-amplify ng voices na hindi ginagamitan ng salita. Nag-start ako actually kasi yung family ko is talaga, mga artist, family ng mga artist. Yung ate ko ngayon, nag-study siya ng interior designing, saka ate architecture. And over the years, ayun nga, mas talaga, mas exposure sa iba't ibang mga tao. And nung high school ako, may special section kasi ako, media arts. Yun. So, mas ina-identify ko talaga ang sarili ko is as designer noon, more kaysa sa artist. And then nung senior high, ang naging strand ko is arts and design. And dun ko nakilala si Sir Boyet, teacher namin, Sir Boyet. Mas siya, visual artist and may tawag din parang performance artist, gano'n. And doon ko mas na-hone yung skills ko sa traditional, sa painting, sa pag-drawing. At doon ko na-discover na kaya ko rin pala yung mga ganong klase ng sining. Ayun. As cultural artist talaga, ang mas nag-push sa akin na gawin yung ginagawa ko ngayon, syempre, kung ano yung nakikita ko sa kapaligiran. Hindi madali kasi na na manahimik na lang sa mga nakikita ko. So, as an artist, nagiging outlet natin yung art na ginagawa natin. And mas nag-push talaga sa akin nung na-realize ko na ang art pala is pwedeng makatulong sa ibang tao. So, tingin ko is dahil medyo baguhan din ako sa traditional art. Ayun siguro, yung skills ko doon is kailangan ko pa siyang i-hone, kailangan ko pang pag-aralan. Kasi ngayon, katulad na to, sa Ugat Lahi, mas mas ginagamit talaga namin is yung art style na social realism. Kasi yun naman talaga yung mas lapit sa masa. Pero ako ngayon, mas comfortable ako sa art style na ganyan, cute-cute. Na parang ang hirap niyang intindihin na parang ajit ka or what, ganun. Kaya yun siguro yung struggle ko right now na kailangan ko pang galingan sa pag-aaral ng social realism. Mula sa sagot ko rin kanina, kaya lang din ako nagpatuloy dahil nga sa mga taong nasa paligid ko. Like, hindi mo nga kasi kayang manahimik na lang. Mas maganda talaga na yung art na ginagawa mo is mas magagamit mo siya sa mas may katuturan, at makakatulong sa ibang tao. Sa kabataan kasi, ang challenge kasi talaga dyan para maging artist is yung intimidation or yung takot. No? Ang masasabi ko lang is, huwag magpadala sa ganun. Kasi palagi ako na-intimidate. Kung walang nagpupush sa akin na gumawa ng art, hindi ako magiging katulad ngayon na gumagawa ng ganito. So, as much as possible, mag-hold on sa konting inspiration, sa mga taong nagpupush sa'yo. Kasi yan din yung magtutulak nga na para mag-grow ka as an artist. Inayahan po namin lahat ng artists o kahit hindi artists na open po for volunteers ang mural ng Ugat Lahi dito sa UP Diliman Fine Arts Building. UP Diliman Fine Arts Building. Punta po kayo hanggang 3rd week ng April. Thank you!